Ito na po ang Tropang YOLO. You only listen online version ng Tropang Radio. Ito po ay nada-download via podcast at podcast. Pwede rin, no? Video podcast. YouTube. Sa YouTube. So, meron na po kaming 2 episodes. Ito po ang aming pangatlong episode. At so far sa aming pong 3 episodes, ito pa lang po ang walang emotional breakdown. Or wala pa. Wala pa. May isa pa palang oh my gosh. I-rouse muna natin. I-rouse muna. Kaya na tayo naging apat ulit. Oo nga And I think that's the reason why wala tayong hindi pala. I can't say that. May buhay na mano nga pala dati. Dahil we have learned to exist and coexist. So yan po, ang Tropang Radio po mapapakinggan araw-araw, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi sa DZUP 1602, 1602 AM po yan. Pero pwede rin po tayo sa dzup.weebly.com at dzup.org, web streaming po kami. Pero we promise na eventually ay mag-e-air po kami, especially this week. This one is a good week, so i-e-air po namin yung mga episodes, i-broadcast through online sa tumblr.com account po natin. Yung mga, mga episodes po ng Tropang Radio na may kinalaman po. Especially ngayon kasi ang sarap nitong episode na to. At ang last question po natin, dahil games we play po ang ating topic. Sa physical games, minsan na-injure gaano ka man kaingat sa sarili. Kung ang buhay ay physical game, anong klaseng game ang willing kang laruin kahit na alam mong posible kang ma-injure o makapagdulot ng injury sa iba? Tropang Shred. Ako agad. Well, ang naisip ko kasi dito ay Kiko game mo pa. baka ma-judge. Ma-judge? Baka ma-judge. MMA? Wrestling? MMA. Mixed martial arts. Ay, physical game. Ay, di ba game Any game ba? Akala ko physical game. Sa Hindi. Kung ang buhay ay physical game? Kung ang buhay physical. Anong klaseng game ang willing kang laruin? Tama naman sinabi ko. Nasa intindi mo, yun iba ang intindi niya. Ang intindi ko ay, game of love siguro. Relationship with, or romantic relationship or friendship. Or, basta, love. I think kasi yun naman yung for me ay pinakamasakit eh. No. Yun yung pinakamasakit. Na, hindi man siya physical, pero masakit pa sa physical yung sakit. Na yun. Pero willing kang posible ka magdulot ng injury sa sarili at injury sa ibang tao. So, I guess yun yung willing akong laruin. Kasi, yun tayo kailangan natin relationships diba? Na parang to take risks just for yourself, but for other people as well. At kung iniisipin mo, hindi sa makukuha mo from yung relationship, kundi it's human nature. For yun. So, willing akong mag-play. Oo. Pero mas siguro, mas tatapangan kay sarili ko. Kasi dati konti lang din yung friends ko. Konti lang, wala. Zero. Zero pa lang yung isa. Konti lang yung friends ko. So, I think mas itatry kong kumilala ng ibang tao. At mas mag-risk na ipakilala yung sarili ko sa ibang tao. So, I guess yun yung kasi about risk din siya. So, yun yung willing akong i-risk. Katropang Fernan, ano naman daw mababali? ma-injure. Hindi. Willing kang ma-injure. Anong willing ma-injure? Diba? Game muna. Game na willing ako ma-injure. Game of fire. Fire! Siyempre. You're willing to get burned. Exhibitionist to So, kailangan Hindi, joke lang game of fire. Siguro kung game tapos willing ako ma-injure, basketball siguro. Kasi, hindi mo kung mas simple lang. Basketball kasi, dito ko natutunan yung team play Yung kung paano mo babasahin kung ano na nangyayari. Kasi yung crucial sa basketball, alam mo dapat kung nasa na yung bola. Kapag nandun yung bola, alam mo na dapat ito yung nangyayari ngayon. So, kung paano ka magre-respond dun sa nakikita mo ngayon. Ganun usually lagi yung basketball. Tapos maliban pa rin sa gitgitan, syempre, mas siya, gumagamit din ng utak habang nandun ka sa mode na nag-adrenaline rush ka. Diba? At para sa akin, ito yung tipong mga bagay na sobrang na-appreciate ko, na kahit nasasaktan ako sa tuwing maglalaro ko, nasarap niyang ulit-ulitin kasi iba't ibang aspekto ng aking katawan at ng pagkatao yung nakahamon Okay, nararamdaman mong buhay ka pa. Tsaka, alam mo yung feeling na, na tipong kahit nabugbog ka sa kakalaro, yung feeling na pagkatapos, alam mo na ang ganda ng nilaro mo. Kung pangit man yung nilaro mo,
at least alam mo binigay mo yung best mo. Ganun, sa basketball talagang puso eh. Kaya gustong-gusto ko siya. Tropa siya. Katropa Dex. Ako, bilang ang ano is, kung ang buhay ay physical game, anong game ang willing ko na rin? Well, kung susumahin naman kasi, if you're going to look at the game of life, it's a simple game. Well, it's a not so simple game of survival of the fittest. It's a competition. It's your contest against the rest of the elements. world. Diba? Ang dami mo, you can treat everyone as your friend. Diba? You can treat anyone as your enemy. You can treat anyone as your ally or a problem. Pero ang ano kasi is minsan yung para manalo ka doon sa yung secret behind survival of the fittest kasi is how you adapt yourself doon sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. Diba? And feeling ko yun yung strategy na minsan ang hirap-hirap niyang gawin. Pero kapag nagawa mo siya, walang duda mananalo ka eh. Magsusurvive ka eh. Yun yung feeling ko. Ako kahit at any given day, sabihin mo sa akin, sige, ilalagay kita dito, kaya lang, medyo patagalan talaga ng ng patibayan talaga ng loob ito, Game ko dyan. Kasi if you do not look at, I think because I look at things that way, it makes me open to a lot of possibilities na, okay, sige, pwedeng umuulan ngayon, pero tomorrow naman ang araw na. So, di ba? It's in the way you predict things din. You study the scenario at iisipin mo, ito predator to. Pero pwede ko naman siyang maloko para hindi niya ako kainin. Di ba? Parang gano'n na siya. Parang hanggang sa mag-evolve yung species ko to a point na ako na yung magiging ako na yung mag-hold, ako na yung mag-dictate kung ano magiging takbo ng ecosystem. Ganun siya. Kasi the entire world goes like that eh. Kung ikukuna ka pa sa top of the food chain, work your way up eh. Work your way up. Minsan, kahit na anong game, hindi maiiwasan yung injury eh. Kahit nga mental, merong injury yan eh. Minsan, even yung gaya ng dinasgas namin ni Katrap Fernal last Wednesday na naglalaro ka ng Magic the Gathering, di ba? Ako, ang dami ko ng beses na ang dami ng beses na meron akong yung emotional injury dahil sa pagkatalo ko. Kasi parang, hindi ko matanggap na hindi nag-work yung deck na ginagamit ko against this particular type of color. Ang malala pa ron, yung tipong magdamag mo siyang iisipin, anong mali sa deck ko? Ilang linggo ko Talagang mo. Tapos hanggang pag-gising, alam mo, inaayos ko yung cards ko, pinag-iwalay ko yan. Tapos sabi ko, ano yung dapat ko Pwede tanggalin? tayo may isang episode, panoorin lang namin kayo maglaro. Pwede ba yun? May mga tatlo. Pwede ba yun? May apat Magkaroon na ng deck one ako. episode. Meron akong deck, pero manonood lang muna ako sa mga decks nyo. Ginastusan mo siya, pinag-isipan mo siya, ang dami mo nang ininvest sa kanya, tapos biglang hindi pa rin siya nag-work. Sometimes yung nature ng mundo, ganun eh. Parang, ang dami ko nang ginawa, ano pa ba ang kulang? Ang dami mo pang ginastosan, di ba? Binigay ko na lahat ng pera ko. Binigay ko na. Hiniwalayan pa rin ako. Sabi ko na! Naging mo vlog, ganun din naman siya. Sabi ko na! Ang dami ko nang ininvest sa'yo, tapos, hindi pa rin pala ako yung pipiliin mo at the end. I know, right? I know! My gosh! So, minsan, it's in the way you adjust to things and adapt to the environment that allows you the opportunity to ultimately win at the end of the day, di ba? Capitalize na. So, pa rin di ba? Mabuhay mo yung kulay mo kasi hindi ka, feeling mo nandun ka sa disadvantageous position. Go! By all means do it. If that means yun yung pananaw mo kung paano ka makakasurvive sa mundo. Corrected ba? Check! Check. Check! Fernand, check! Check. Dalawa pa! Dalawa? Oo nga, pero dalawa lang. Okay, so mga katropas, ako naman ay, if I'm going to, so something physical, ito yung pag-akyat sa mountain. Yung rock climbing. Yung rock climbing talaga, yung on the very, yung parang, ko to dun sa Game of Thrones, para dun sa, na-refer namin to sa Friday episode natin. Pero yung pag-akyat kasi dun sa mountain, may sinabi yung, yung female character, sabi niya, ang kasi dun yung, pag umakyat ka na, pag nasa gitna ka na, ano na ang option mo? Paakyat ba o pababa?
both precarious na yon. Tapos, so injure, yung potentially ma-injure ka sa pag-akyat mo. So whatever man, no, pag-akyat mo. Kasi, tapos, sa rock climbing pa, meron ka pang makasama. So potential injury na dadalhin mo sila kasama mo, di ba? And yet, pag may nahulog din sa inyo, potentially lahat kayo lagdag. So, pero, ang ano doon is that, ano yung nasa taas ng mountain na hindi mo pa siya ever nakikita. Sabi nga doon nung female character na, na nandoon, nasama ni Jon Snow, ay, but I have always wanted to see that other side. So, yung konsepto ng, yes, mahirap talaga siyang akyatin, pero, gusto mo kasing makita kung ano yung hindi mo pa nakikita. So, meron kang ganon. At, maaari ka talagang malaglag. Maaari ka talagang dumausdos hanggang sa baba. Pero at least masasabi mo sa sarili mo, tinry mong umakyat. Diba? So, yan, talagang death ang niyan. Tapos sa akin pa, very personal, kasi I'm really deathly afraid of heights. So, feeling ko pag nagawa ko na yun, talagang both on a physical level, a mental and emotional level, at saka in terms of nakita mo yung other side. Kasi like ko sinasabi yun, I always, ang ko is that day to day, I live to see the other side. Reminds me of the movie The Croods. Kung napanood yun. The Croods. Kala ko naman sobrang anlalim. The Croods, yung mga yung mga caveman. Biglang Croods. Tapos, talagang day by day yung survival nila. Pero day by day, meron siyang feeling na sabi na hindi lang ito yung buhay. So, yung wanting to see what is out there. Tapos, masusurpresa ka na lang pag nakita mo yung kabilang side. Parang gano'n. And, whatever it is, I think, that is worth the risk. Tapos, ayun na, ang mas worry ko nga minsan is yung injury sa others. Pero I also feel that if I bring people to that side also, together we go together, we will all enjoy the sunlight that is in the other end. Yun pa mga tropas ang ating tropang yo. This was a wonderful episode. Ngayon pwede ko na sabihin no emotional breakdown. Just all the love and all the games that people play. So sana ay samahan niyo ulit kami next week dahil every week po ito namin nilalabas. Thank you sa aming mga kasamahan dito na fangirls, katropang Gian, si katropang Anika. Ang aming mga fangirls. I'd like to thank Tiger Bomb. Yeah. So panahon na po, na tayo, mag-off na po tayo para haplusin na po namin si katropang Dex ng Tiger Bomb. Haguran na ng Tiger Bomb. Diba, I can teach you a lot of different ways to use this. Oo, diba? Yun po yung next topic natin. Okay, pero promise ba yung yung magic game? Pwede ba natin gawin yun? Oo, sige. Kasi ito yung nakapananawan na si Katropang Dex maglaro, pero medyo beginner kasi yung kalaro ni Katropang Dex, so hinay-hinay siya. So gusto ko makita na talaga. Pro gaming ba? Pro gaming. Ay, mali tayo Pro game level. Ha? Okay, so mga katros, thank you very much. Katropang Fernan, Katropang Shrel, Katropang Dex, at Katropang Fernan, at Katropang Shrel, at Katropang Jane, at Katropang Dex. Yun po ang aming mga sana Twitter. pagkasabi mo gano'n, gagano ko yun. At basta po, yan po ang aming mga Twitter. Follow us kasi marami rin po kami. Follow us sa Twitter lang, huwag naman po sa totoong buhay. Oo, wala mag-stalker. Freaky po yun. So, follow us sa Twitter para po makita nyo rin po ang aming exchanges. May enjoy nyo rin po siya. Mga katropas, maraming salamat sa susunod pong pagbabalik ng Tropang YOLO.